Alright, welcome to Magsaysay Park, Davao City. The biggest and one of the oldest people's park in Davao City, or public parks. So yun, bali Sunday check ho tayo dito, no? Update lang tayo kung ano nga ba hitsura ng ano natin, Magsaysay Park kapag ka family day, Sunday, non-working day or weekend. Ito ho yun. Hi. Shout out. Wala ganun talaga, no? Boses natin ay maingay kasi tayo magbablog, no? Kaya mga tao talaga na i-interrupt, nadi-distract, I don't know. Anyway, yan lang, no? Papakita ko lang sa inyo yung update dito sa Magsaysay Park, Davao City. Kumusta nga ba yung lugar ho natin? Yung isa sa ating pinaka most iconic public parks sa Davao City. Kahit pa itong lugar na to dito is ano daw to, no? Ang nagmamayari daw itong area na to ay privado, no? Or private private land, no? So sinong may-ari nito kung ganun, no? Kung hindi pala to government owned ang area, di ba? So kung ibig ko sabihin na napakabait naman nung may-ari nitong lupa na to dito. Baka Villa Abril, no? Pwede rin. Alam naman natin, no, sa halos buong Chinatown is owned by Villa Abril. Anyway, so sinong may-ari nitong Magsaysay Park area, land area? So let me know in the comment box kasi wala akong source. Or kung meron kayong ma-recommend na mga articles para mabasa ho natin. Anyway, so yun lang, no, update ho ulit tayo dito. Davao City, Magsaysay Park of Davao City. So ngayon ang view dito is nadadagdagan pa siya, no. Dati ito lang, ginagamit tong area na to dito as event place, no. For example, may mga mini concerts. Actually may mga taga national, no, pupunta dito magko-concert dati. Tapos every di ba meron tinatawag na Sabado nights dito dati na may mga disco-discohan. Matagal na yun, no. So nagpapahalata sa edad. Siyempre mga dekada 90. So napaka to dito, napaka alive na park ng Davao City. Alive pa rin naman siya ngayon, kaso nga lang kung ikumpara dati, no, parang mas lively before. Ibig ko sabihin parang mas gamit itong park na to dito. Ngayon kasi na siya, no, for recreational purpose na yung park na to. So yan, may mga itong ganyang activities sa mga bata, chikit, andyan pa rin naman, dati pa naman yan, no. Itong parang siya, bicycle rink or yan, bike rink. Itong area na to, rink or rings. Anyway, so yan lang, Davao City, Magsaysay Park. So Davao City, ulitin ko, Davao City, we have the best, we have the most number of public parks and open parks. So last time I checked nga, 2022, that's we have 26 public parks already. So that time may mga undergoing construction or under construction ng mga public parks and open parks. So siguro 22, 23, 24, so 2 years ago, 3 years ago, so maybe tapos na, gawa na yung mga tulay na ginagawa nung time na yun. I mean tulay, sorry. Park, sa ibig sabihin nasa mga 30s na, no? Hindi na yan bababa sa 30 ka open parks and public parks ng Davao City. Pero syempre, wag naman tayong magtataka na gawa ng Davao City din naman ang may pinakamalaking land area, di ba? Third populous city ho tayo, next to Quezon City, City of Manila, and ito, third is Davao City. So we have more than 2 million na, no, dito sa Davao City na or almost 2 million pala. Yan. So ibig sabihin, yung 2 million na yon, hindi naman yan makikita sa isang lugar lang, di ba? Hindi lang makikita yon sa population district. We have 3 congressional districts, no, sa mga hindi nakakaalam, kaya paano i-remind ho natin sa ibang mga nakakapanood lang. Sa Davao City, we have 3 congressional districts. That's District 1, 2, and 3. So yung every 3 congressional districts, lahat yun ay meron yung mga pinaghahati-hatian nila, yung 11 administrative districts naman. So ano ba yung 11 administrative districts na siyang doon naninirahan, no, or doon makikita, matatagpuan yung almost 2 million population ng Davao City. So pangalanan natin base sa ating sa ma-serve lang ng ating memory. So we have Talomo District, we have Toril District, Kalinan District, Marilog District, Pakibato District, Tugbok District, Buhangin District,
Poblacion District. Meron tayong Bunawan District, Agdao District. Meron pa isa, no? Hindi ko na mention. So kayo nang bahala dyan, no? Fill in the blanks. Yan lang, bali doon. So yung almost 2 million people dito sa Davao City. Population yung ano yun lang, registered na Davaoenos lang yun, hindi pa kasama yung ano, yung mga kabuuan ng mga taga Davao region na dito nga nagtatrabaho, dito nag-aaral. So hindi naman talaga sila bona fide residents sa Davao City. So sila ay ano lang, no, nagtatrabaho dito. Syempre Metro City, no. So ito yung pinaka regional office ho natin, pinaka center of government, no, sa Davao region, Region 11. So we have almost 2 million people. So yung 2 million people na yon, lahat yun makikita nga sa 11 administrative districts with so many barangays. Ang dami ng barangay sa atin. Ilan ba? Gaano ba kadami ang barangay ho natin? So every barangay meron ho yung mga parks besides sa mga barangay halls, no. So sobrang dami. So we have the most open in public parks to compare sa ibang mga syudad sa buong Pilipinas. Pero marami, hindi lang ano open parks and public parks ang pinakamarami sa Davao City na talagang record holder. Maging sa CCTV camera, tayo din ang may pinakamaraming active CCTV cameras being installed all over the city. Kasi nga sa lawak ng syudad natin, ng ating land area. So hindi na yan nakakapagtataka. Yan lang, Davao City, Magsaysay Park. So itong ano na to dito, nakikita ho natin naman, or parang kubo-kubo, yung mga tribal houses ho yan dito, no. 11 tribes naman yan. So we have 6 tribes from Muslims, tama, no. And meron naman tayong Lumad tribes, apat or 5, basta 11 lahat, no. So it might be 5 Muslim tribes and 5 tribes, 11 tribes. 4 and 7 or 6 and 5 Lumad tribes and 6 Muslim tribes. So yun, meron tayo 11 tribes ito na makikita tribal houses na ito siya exhibit talaga to dito whole year round. Makikita ho ninyo just in case na pupunta kayo ng Davao City, if you are a dayo, if you are a turista or magagala lang kayo sa Davao City, tapos ito, puntahan nyo ang Davao City. Davao City has the most diverse city. Ika nga nila, no. So Davao City is the most diverse city in the Philippines. So ibig sabihin ho nun, dito ho nagsama-sama naninirahan, no, ang samot-saring mga tribo. Samot-saring tribo, no, ethnicity. So we have Ilonggo, Cebuano, Litinyo, Boholano, we have Chavacano, we have Ilocano, Pampangueño, Tagalog, we have Muslims, we have Lumads. Basta ang dami dito, no. Unlike sa ibang mga cities dito sa Pilipinas, like for example, let's say Cebu, let's say Iloilo. So yung mga lugar na yon, walang masyadong naninirahan, pero meron pero wala masyadong naninirahan. For example, Chavacano, no. So siguro bilang lang yung mga Chavacanong naninirahan ang natatrabaho sa Iloilo City. Pero I mean siguro marami, no, kasi gawa nung nag-open nga ng direct routes itong si Cebu Pacific from Zamboanga to Iloilo City. So congratulations in that case. So parang madadagdagan talaga yung parang it will draw, no, and it will develop economic activities between the two cities of Zamboanga City and Iloilo City. So congratulations. So yan lang, balikan natin, no. So Iloilo City for example, maaring wala, konti lang yung Litinyo. May mga Litinyo ba sa Iloilo? May mga Cebuano ba? Kasi meron bang mga Boholano na naninirahan sa Iloilo? So siguro meron, pero konti lang, no. Unlike sa Davao City na napakadaming portion. In fact, sa may mga lugar dito sa Davao City na pawang mga Boholano ang nakatira, pawang mga Ilonggo, pawang mga lugar ng mga Cebuano, pawang lugar ng mga Chavacano. Meron din kami mga Badyaw dito, madami din. Diverse culture nga tayo dito sa Davao City. So walang dito. Igorot pala. Hindi ako sigurado kung may mga Igorot ba dito. May mga taga Benguet, mga taga Cordillera region. Ito yung natin Magsaysay Park. So itong natin nakalagay dyan na Kadayawan Festival. Whole year round na yan dyan nakalagay. Hindi na yan tinatanggal talaga. Chill lang tayo dito, no. Chill lang yung natin, ating vlog.
ano lang topic, no? It's all about Magsaysay Park. Siyempre napag-usapan natin yung diverse cultures since ito ay ginamit siyang venue para masaksihan nga ng mga dayo ng ating mga bisita ang ating 11 tribes of Davao City, no? So yun na nga, we have 6 tribes of Muslims and we have 5 tribes of Lumad. Na yun talaga sila is mga yan ang legit na mga Davaoenyo, no? Na ino-honor talaga as Davaoenyo. Marami pa rin namang mga tribo all throughout the Region 11 or Davao region. So yun na yung mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, Kaolo, Blaan, yun. So yun naman sila ay hindi sila Davao City talaga, no? So like when we say Mandaya, Kamayo and Mansaka, so they are respectively located sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte area, and yun. Tapos kapag ka mga Kaolo naman, mga Blaan, mga Tiroray, so ano sila, partly located in some part of Sarangani Province, Davao Occidental and Davao del Sur. Yun. Kaya so yung mga tribes na yun, meron din silang sariling festivals, no? So outside Davao City. Pero syempre, ano pa rin sila, Davaoenyo pa rin sila may tuturing kasi nga they're living, no, in the region of Davao. So yun lang siguro tayo dito. Maraming thank you sa mga nanonood. Basta update lang tayo dito. Although wala na tayo nakikitang fountain. May pa-fountain ba ito dito dati? Para meron, no? Siguro sa sobrang tagal na hindi na siya gumana, ay hindi nakalimutan na natin na meron palang nag-i-exist dito na dancing water fountain or fountain, no? So sa unahan pala nito is mga offices pa rin, no? Grabe yung mga taga Davao. I mean ang Davao, talagang wise spender ho talaga tayo dito. Napaka-kuripot. Hindi naman zero kuripot, wise spender lang talaga. Like ibig ko sabihin na napaka-tipid. Hanggat ito yung gamit pa, hanggat magagamit pa, no? So hindi mo na papaayos. Gagamitin mo na yung facilities. For example, yun na nga yung opisina na makikita natin dyan sa Comelec, Office of the Comelec. Meron tayo dyan CSSWDO, meron tayong DPWH, basta marami dyan, no? May mga offices dyan, at least 3 or 4 na branches, government branches, offices, gano'n, no? So ginagamit pa rin siya hanggang ngayon kahit pa kitang kita mo na yung parang pag once na isang lang yan yung sa kanta, I might only have one match but I can make an explosion. So, isang palito ng posporo lang katapat niyan. Ayan, lahat yan, tupok yan kung masusunog yan, just in case lang. Kasi yan talagang light material na talaga siya, luma, no? Pero syempre pinagtsatsagaan muna, no, ng ating government offices, I mean ng ating gobyerno, ng ating LGU. Which is okay pa rin naman, hindi naman siya din delikado with it pag darating yung malakas na lindol, no? Kasi hindi naman talaga siya din yung high-rise buildings. So lang siya, ground floor lang. Anyway, see you lang, no? Thank you for watching. Ano ba makita natin dito? So may tayo dito, CR, ha. Yan, meron tayo CR doon sa unahan. Just in case na pupunta ka dito mamamasyal, baka titipirin nyo ang pag-inom ng tubig, di ba? Or lilimitahan nyo kasi baka kayo maihi, wala kayong maihihan. Meron tayo ditong CR. Meron din tayo sa kabila dito na area. So open to dito hanggang alas 9. If I'm not mistaken, no? Hanggang 9 PM lang to dito. Tapos yun, sarado na. Tapos sa umaga naman, I think it's early as 4 AM, 5 AM, pwede ka nang pumasok dito para nga mag-jogging, walking. So ano nga itong park na to dito. Also for recreational purposes. So that's all for today's video. Thank you for watching. At punta tayo dito sa May Tulay.